Ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ng mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamta ng karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Lahat ng taong gumagawa ng masama ay parurusahan ng Diyos. Ang mga Hudyo muna bago ang mga hindi Hudyo. Ngunit bibigyan ng Diyos ng papuri, karangalan at kapayapaan ang lahat ng gumagawa ng kabutihan. Una ang mga Hudyo, bago ang mga hindi Hudyo. Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao.